fourth episode. This is the fourth episode, pang-apat, ng Manhattan Dreams Come True channel. At kung hindi nyo pa napapanood ang episode 1, no? I encourage you na panoorin nyo ang episode 1 after itong episode 4. Okay? Pang-apat po ito, no? This is episode 4. Balikan nyo yung episode 1 pagkatapos nitong episode 4. At Manhattan Dreams Come True channel in YouTube is a educational and entertainment channel for the OFW, Overseas Filipino Workers. Bawat episode maiksi lang naman, no? Approximately 10 to 12 minutes lang per episode. Kaya wag po kayo aalis. Tapusin nyo itong episode na to. Marami po kayo mapupulot, no? Siya nga pala, ako ang iyong abang lingkod, El Capitan Larry Chan, your life and career coach or consultant. Sabi ko, balikan nyo yung episode 1, ano? Kasi sa episode 1, dun ko po ini-introduce yung kumbaga, dun ko na-introduce yung tinatawag na 1 million peso project, chance of a lifetime for every OFW. Project 1 million peso, chance of a lifetime for every OFW. Bawat OFW magkakaroon ng at least 1 million pesos, no? Pag kayo ay nag-participate sa Manhattan Dreams Come True, no? Mabubura unti-unti ang iyong mga money problems, no? Yung sumpa ng kahirapan, no? Mabubura unti-unti, no? Tulad ng mga utang, no? Patong-patong na utang, kaliwat kanan na gastusin. Tapos pag may emergency, hindi alam saan makakuha ng malaking pondo. And then siyempre, yung sinasabi nating isang kain, isang tuka, kumikita ka nga ng dollars, pero walang laman ng alkansya, walang laman ng wallet, zero balance, at minsan negative pa, no? Walang ipon. Ika nga, no? Yan ang mga money problems ng halos lahat ng OFW, no? Out of 100 OFW, 96 po hindi pa rin nakakaahon sa buhay, no? At only 4 out of 100 medyo umaasenso. Yan po ang statistic, no? So huwag kayo aalis. 10 to 12 minutes lang po itong episode na to. Balikan nyo yung episode 1 after itong episode 4. Siyempre, pwede nyo rin na panoorin din yung episode 2 and 3, no? Kung sakaling hindi nyo pa napapanood ang ibang episode, no? So, huwag nyo rin kalimutan na mag-like, follow, and subscribe to this channel para lagi po kayong updated. Kasi marami po kayo mapupulot na information, instruction, and of course inspiration, no? Libre naman itong channel na to, walang bayad. So hindi po kayo kailangan gumastos para manood nitong channel na to. Libre po ito. Every episode is free of charge, no? At malay mo, ito na yung tinatawag na panibagong pag-asa ninyo, no? Sa pamamagitan ng channel na to or Manhattan Dreams Come True program. Sa episode na to, no, pag-uusapan natin yung very important topic, no? Yung business is not the solution.
no? Business is not the solution. Doon sa episode 3, nabanggit ko ang job is not the solution. Yung trabaho ninyo, hindi po solusyon sa kahirapan. Nakakatulong siya kasi kumikita ka naman, pero hindi siya solusyon para mawala ka sa kahirapan. Ngayon, I will tell you na yung business, no, hindi po solusyon. Bakit ko po sinasabing ang business hindi po solusyon? Kasi based on experience po ito. Based on experience, based on expertise, based on statistic ng lahat ng mga nagninegosyo, no? Umpisahan ko na kagad. Bakit po business is not the solution? Kung kayo ay OFW, huwag kayo po madismaya, no? Pero yan ang katotohanan. Hindi po din solusyon ang business. Kasi una sa lahat, kailangan mo ng malaking kapital, no? Pagka maliit lang na kapital, alam mo na, maliit din yung negosyo mo. Pero kung gusto mo ng matinong negosyo, kailangan mo ng malaking kapital. Sa panahon ngayon, kung gusto mo yung maayos na business, kadalasan millions ang kapital na kailangan o investment, no? Hindi simple lang. Siyempre, kung hindi mo kaya tapos kukuha ka pa ng ibang kasosyo, problema naman dyan yung ugali ng kasosyo mo, no? Magkakaroon ba kayo ng vibes ba kayo o hindi? Baka mamaya doon na mag-away-away kayo. Pero most of the business ngayon required millions, no? Millions ang kapital, no? Hindi kaya ng libo-libo lang, no, ang kapital. Yan ang isa sa hindrance po kung bakit business is not the solution. And then yung pangalawa, kailangan mo ng office and equipment, no? Office and equipment, ibig sabihin hindi ka naman pwede magkaroon ng business na walang office, no? Syempre kailangan mo din ng isang place na kung saan pupuntahan ka ng mga customer, no? At saka kailangan mo pa ng equipment, no? Hindi naman pwedeng sabihin mo sa loob ng office mo walang upuan, walang lamesa, walang computer, walang ano man yung mga basic necessity ng isang office, no? Kaya yan po din ang isang issue yan bakit hindi solusyon ang business, no? Katakot-takot din ang gastusin na kailangan mo gawin pagdating sa office at saka yung equipment ng office. And then syempre yung licenses and permits. Hindi ka naman pwede magnegosyo ng walang licenses and permits. Bawal yan. Pag nahuli ka, lagot, no? Kakaroon ka ng kaso sa gobyerno. Maaring makulong ka pa, mga penalties and fines. At ito, no? Ito pa, isa pang reason bakit this is not the solution, yung products to sell, no? Yung products to sell. Ito ang pinakamahirap na part. Ano bang produkto na ibebenta mo? Are you gonna sell food, pagkain? Are you gonna sell mga RTW ba, yung ready to wear na damit? Are you planning to sell mga hardware, mga groceries or something? Ano bang product gusto mo i-sell? Ang hirap, hindi mo alam kung ano ang product na madaling ibenta at kikita ka, no? Yan ay isa ring reason bakit hindi suggested ang business, no? It's not the solution para sa OFW dahil hindi natin alam kung ano nga ang products na ibebenta. Mahirap, kailangan i-research pa yan mabuti. And then isa pang reason, yung hire people sa business, no? Mahirap, no? Ang dami mong kailangan mo ng tulong, hindi mo lang pwedeng sabihin na ikaw lang mag-isa mag-business. Kailangan mo ng hire ng tao. Paano kung nag-hire ka ng taong hindi matino, no? Wala na. Dati na experience ko, may tao akong na-hire, no? Magnanakaw lang pala, no? Yung kaha ng company, kahadeyero ng company, ninanakaw pala yung laman, yung benta, yung pera. Yan, saklap. And then of course, no, yung pay taxes. Hindi ka pwedeng hindi magbayad ng tax. Pag kumikita ka na yung business mo, kailangan magbayad ka ng tax. Minsan, yung binabayaran mong tax, sasabihin pa ng gobyerno, hindi sapat, kulang yung binayad mo, daming dapat mong dagdagan pa, bla bla bla. Ayun, yun ang problema. So, that's why I said business is not the solution. Hindi madali, lalo na tong OFW tayo. And then, sufficient profit. Yung kinikita ba natin sa business pa sapat ba? Kasi kung hindi naman tayo kumikita ng sapat, hindi wala ring saysay, no? Di ba? At the end of the day, yung ibabayad mo sa tax,
at ibabayad mo sa tao tapos walang matira sa iyo, di wala din, no? Walang hindi ikot ang business mo. So that's why I said business is not the solution. Yon. Pero huwag kayo mag-alala. Manhattan dreams come true have the solution. The best solution is Manhattan. Kaya panoorin nyo yung episode 1. Nabanggit ko po to ng ang solusyon ng OFW, no? Para sa OFW I mean, no? The best solution is Manhattan para sa mga OFW. Hindi po siya ah, hindi po siya investment, no? At hindi rin po siya ah, business opportunity, no? Pero papasok ang pera, no? Magkakaroon ka ng pondo, magkakaroon ka ng budget, magkakaroon ka ng pera, no? I will give and you will receive. So, para malaman ang detalye, panoorin niyo yung episode 1 at iba pang mga episode after this, no? Nandun sa comment section, no, ilalagay ko yung link sa messenger ko para makausap niyo ako. Pagka ready ka na, para makaumpisa na tayo. Makaon na kayo sa kahirapan. Okay? Thank you very much. God bless you all.